Hello and welcome sa aking channel, Mary Cosinera. Magluluto naman po ako ngayon ng tokwat baboy. Ituturo ko na rin sa inyo ang technique kung paano maging crispy ang ating tokwa. Etong tokwa na to, ito po yung nabibili sa mall. Firm tofu. Pwede na rin po yung sa palengke. Pili lang kayo. Aalisin po natin ang excess water niyan. Pwede nyong i-press ng dahan-dahan para lumabas. Ayun. Pwede nyo sigurong i-zoom dyan. Makikita nyo lumalabas yung tubig sa loob ng tokwa. Makakatulong yan para maging crispy ang ating tokwa. At hindi lang yan. May mga iba pang factors para maging crispy ang ating tofu. Maiiwasan din natin ang oil splattering habang nagpiprito kapag ginawa natin ang simpleng bagay na to. And then, slicing lang po natin yan into cube ng pare-parehas na sukat. Okay, set aside muna natin. Liempo po ang aking ginagamit sa paggawa ng tokwat baboy kasi ang sarap ng kanyang layer ng fats at ng laman. Bago ko yan prituhin, naasinan muna. Hindi na po paminta. Pagka ako po hindi na paminta kasi nasusunog po ang paminta kapag piniprito. Pero pag beef, naglalagay ako ng paminta. Huwag lang po masyadong madiin ang pagmamassage ng salt sa baboy. Para hindi naman madry ang ating pork. Nakakadry po kasi ng pork yun pagka sobrang pinanggigigilan ang karne. Piprituhin ko na po ang tokwa. Dadami-damihan ko ang mantika para mas maganda ang pagkakaluto. Painitin po muna natin ng mabuti. Okay. Iprituhin ko na po. High heat po yan para mag-create ng barrier, maiwasan ng excessive oil absorption. Tapos, wag po tayo mag-overcrowd kasi pagka na-overcrowd po yan, bababa po ang temperature ng ating apoy. Iprituhin lang po natin to hanggang sa mag-golden brown siya. Iprituhin ko yan sa 2 hanggang 3 batch. Pwede ng ating tokwa. Yan. Ito na siya lahat. Yan, nabawasan na, pinapak na. Iprito naman po natin ang liempo. Binawasan ko ang mantika. Medium heat po. Pwede na rin ang ating pork. Yan. Piprituhin ko lang po lahat ng ganyan hanggang sa maging crispy siya. Eto na, pinagsama ko na po ang ating tokwa at ang ating baboy. Sa ating pan, maglagay po ng konting oil. Gagamit tayo ng 2 klaseng sibuyas. Ito yung gigisahin natin. At ito naman yung mamaya
after na maluto ng ating tokwa't baboy. Isahin lang po natin hanggang sa maging translucent ang ating sibuyas. Pagka humahalimuyak na ang ating sibuyas, maglagay po tayo ng konting tubig. Konting-konti lang. Dagdagan ko pa nga. May suka. Cane vinegar po ang aking ginagamit palagi. Pwede rin pong white vinegar o kaya sukang irok. Masarap yun. Dark soy sauce. Konting asin. Black pepper. Pangbalanse ng alat at tamis. Sugar. Pakuluin nating mabuti. Para hindi lasang hilaw yung ating suka. Ngayon naman po, ilalagay ko ng ating tokwat baboy. Papatayin ko na po yung apoy at saka ko ilalagay ang bell pepper para malutong pa, ma-retain ang nutrients at hindi po ma-overpower ang ating dish. Okay, para may crunch ang ating sibuyas. And then hahayaan ko po muna ito dito sa pan para ma-absorb na yung sarsa. At bago ko po lagyan ng mayonnaise. Kasi pag nilagay ko po agad dyan ang mayonnaise, magmamantika lang po ang ating mayonnaise. So, hayaan ko po muna mag-cool down to o lumamig-lamig. Kahit kauntian lang. Okay, eto. Na-absorb niya na po yung sauce. Lalagyan ko na siya ng mayonnaise. Medyo malamig na rin siya. Mainit-init pa pero gutom na ako. Pwede na yan. Hindi na masyadong magmamantika yung mayonnaise. Lalagyan ko na po siya ng mayonnaise.